Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay. Komentuhan po natin si alias Pogi po mga tambay. Si alias Pogi po ay nasangkot na po ito at nakulong noong panahon po ng PDAP mga tambay. Ngayon po, ay meron na naman po siyang issue ng korupsyon mga tambay dito po sa flood control. At ito po ay ito po ay napakalaki na issue po sa kanya. Ito po ay umaabot na 1.5 billion mga tambay. At meron pong nagpatotoo. Ito po, pakinggan po natin ang balita at meron pong nagtuturo sa kanya mga kababayan, ibang klase. Kung si alias Pogi po ay nasasangkot sa ganitong anomalya, di hamak po yung marami pa, napakarami pa. At lalong-lalo na yung ulo. Hindi po ba? Kung ang dating senador ay nagkakamal po ng malalaking proyekto, komisyon, di hamak pa kung sino po ngayon ang Pangulo. Umano. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito mga kababayan. May bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Tinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 ang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan muna sa record o bago niyo yan rilisan, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na po mga tambay, siyempre po, iuungkat po yan si Revilla mga tambay at isasama na po yan para po doon sa sinasabing sila po ang magsasakripisyo. Kailangan po meron pong Paul Guy. meron po talagang kailangan na ipakulong sila, mga bayan. Para po yung pinakaulo ay hindi po madamay. Hindi po ba? Ganun po yan. At syempre po, ikakabit yan sa dating administrasyon. Doon po nila tutumbukin din yan eh. Dahil nakita naman po natin kung saan po papunta ang kanilang mga investigasyon. Hindi po ba? Kailangan pong save the king, save the queen, save the prince, hindi po ba? And save the relatives. Ganyan po talaga mangyayari riyan habang sila po ay nakaupo. Hindi po ba? At dito naman po kay alias Pogi, mga tambay, si alias Pogi ay talagang pupuruhan po nila si alias Pogi dahil may history na po yan eh. Di ba? May history na po yan
ng korupsyon, katulad po kay PIDAP, mga kabayan, kay Janet Napoles, at kasama rin po dyan yung isa pang pogi, si Jinggoy Estrada, hindi po ba? Yan mga susunod na po yan. Tatrabahuhin po nila yan. Hindi kaya, mga kabayan? Kaya dito po, expected na po natin ito, mga tambay. Diyan mo makikita, mga tambay, ang mga politiko. Hindi po ba? Pagka po sa bingit na po ng alanganin, wala na pong kaibigan. Wala na po. Wala na pong kumpa-kumpare. Wala na po. Wala na kumpa-kumpare, wala na kaibigan, at wala na pong kaalya-alyado. Kaalyado po nila yan Hindi po ba? Kaya lang natalo. Hindi po ba? Iyang binagoong ang Pilipinas. Hindi po ba? Kaya po, dito po kay alias Pogi, sa panahon ngayon ng binagoong Pilipinas, kasama ka sa magsasakripisyo. Ikaw, at alam naman namin na kailangan mong isauli. Sana maisauli mo rin ang mga komisyon kickback mo. Katulad ng sinasabi ni Saldico na napakalalaki ng kickback ng mga politiko. Kung yung presidente nga ay tinuturo sa napakalaking kickback, hindi po ba? Yung kanyang insertion na tinatawag na 100 billion ay meron na agad 25 billion ang Pangulo, ayon kay Saldico, at ganun din ang pinsan, ganun din ang anak, at ganun din ang asawa, ang First Lady. Ikaw pa kaya? Di po ba? Hindi ka ituro ni Bernardo. Hindi po ba? Gaano kalalaki ang komisyon ni alias Pogi? Ang tanong po natin, mga kabayan, nakita nyo po, kung si alias Pogi ay taga Cavite, gaano naman po karami ang politiko sa Cavite? Bakit hanggang kay alias Pogi lang po ang investigasyon sa senador? Bakit ayaw din po imbestigahan ang mga politiko, mga congressman sa Cavite? Bakit po yata sarado, mga kabayan, at hindi makapasok ang ICI sa Cavite? Hindi rin makapasok ang ICI sa Ilocos Norte. Hindi rin makapasok ang ICI sa Tacloban, sa Leyte, kung saan nahandon ang dating speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At hirap na hirap din po mag-imbestiga sa Bicol ang ICI. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamanong. At piling-pili lang po nila ang minamarkahan nila. Hindi po ba? Dahil madali pong markahan si alias Pogi. Dahil ito po ay may history na ng korupsyon. Ngayon, nasasangkot na naman siya sa korupsyon. Kaya po gustong-gusto po nga natin mga bayan. Hindi po ba? Mabilis lang naman po ang panahon. Kaya nga po tayo umaasa. Tayo po yung nagdadasal at nananalangin na sana makaupo ang Vice President Sara Duterte. Sana po, para hindi lang po si alias Pogi ang maharap po sa patong-patong na kaso ng korupsyon. Sana maupo po ang ating Vice President. Kasi kung maupo po ang ating Vice President Sara Duterte, real talk, pati po yung sa Malacanang maiimbestigahan po. Pati po yung nasa Leyte. Di po ba? Pati po yung congressman sa Ilocos Norte. Maiimbestigahan po yan ng tama. Walang pagtatakip. At hindi po ang ombudsman ngayon ang mag-iimbestiga. Hindi po ba? Iba ang mag-iimbestiga. At hindi po ang ICI na mismo ang nag-create at bumuo ay ang Malacanang. Hindi po ba? Kaya umaasa po tayo, mga tambay, na hindi lang po si alias Pogi at mga piling-pili na pinangalanan nila ang mapapanagot po sa malawakang mahigit 3 taong korupsyon na ginawa nila sa ating bansa. Sana po magtagumpay po tayo. Samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na dumating po ang panahon na ang Vice President po na si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas para marami pong maibalik na pera na ninakaw nila, komisyon, at makulong po sila sa ginawa po nilang kabalbalan, kawalanghiyaan, pagnanakaw sa ating bansa. Sana po. Kaya dito po kay alias Pogi, expected na po yan. Expected na po ng taong bayan yan. Marami ka pang makakasama riyan
na pinupuruhan nila para po ma-divert at matabunan at hindi maisama ang tunay at ulo na napakalalaking nakuhang korupsyon, porsyento, kickback sa pera ng taong bayan. Hindi po ba mga kabayan? Thank you po mga kabayan sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At syempre po, ipanalangin po natin sa ating buong sambahayanan at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At syempre po, ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo na makasama po natin, makalaya po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga tambay. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.